Ito pong pag-uusapan natin na ito ay lubhang nakapanlulumo, nakakalungkot. Especially kung alam mo ang mga mahal mo sa buhay na nagpasasa ng husto dito sa lupa, naging maganda naman ang kanilang kalagayan dito, nagkaroon ng magandang mga titulo, mga professional, naging mayaman. Mostly mga tao yan ang pinupursu, magkaroon ng magandang negosyo, magsisimula sa umpisa, no? Tapos maliit muna, then gradually lalaki ng lalaki, bigger and bigger, na magiging mga tanyag na tao eventually. Nandyan yung sila po ay hinahanap na po ng mga vloggers, hinahanap na po ng mga nag-i-interview dahil nagiging famous na po sila. Nandiyan din po yung mga taong mga negosyante na hindi po natapos doon sa isang malaking company, nagkaroon pa ng panibago at panibago pa. Okay? Nandiyan din po yung mga professional, hinahangaan, mga doktor, abogado, name it. Lahat ng pwedeng ma-achieve ng tao, na-achieve po nila. Amen? Nandiyan naman yung super health conscious. Umaga pa lang, naghihilamos na. Okay? Sobrang linis sa katawan. Papasok sa opisina. Uuwi sa pamilya. Magandang ehemplong pamilya. Okay. Tapos, active sa mga physical activities dahil ayaw dapuan ng karamdaman. Pero meron silang isang nakalimutan. What I mean, lahat ng mga binanggit kong ito, ikulong po natin sila sa isang circle na bilog, meron po silang nakalimutan. Remember, yung huling sinabi ko, isang mabuting ehemplong pamilya, meaning mababait. Lumaki sa rehilyon, lumaki sa pagmamano sa matatanda. Alam ko ang sinasabi ko po, ganyan po yung mga unbeliever na kamag-anak ko. Okay? Sad to say, pinagtawanan po nila itong gawain natin noong 2014 habang nasa hapagkainan kami. And then, dumating ang 2021 na COVID silang mag-asawa. Wala na po sila ngayon. Nadurog ang puso ko upon hearing it. Hindi po sila kamag-anak na as in first degree, I think nasa second degree po. So, medyo may kalayuan din. But, sa akin, walang kamag-anak. Basta pwede kong share ng good news ni Jesus, I will. Kaya sabi ko, yung huling binanggit kong grupo ng mga tao, ito po ay mga mababait na tao. Punong-puno ng kagandahang asal, iniingatan nila yung kanilang imahe, hanggat maaari, wag itong madudungisan. Unang nabanggit ko kanina, mga famous na tao, mga negosyante, nagsimula, nagsikap. Na-achieve naman po nila sa kalaunan. At higit sa lahat, nilagay po nila ang kanilang puso doon sa kanilang mga task. Subalit isang bagay ang kanilang nakalimutan. At ang pinakamalungkot nito, yung bagay na kanilang nakalimutan, ito po ang bagay na pinaka-importante. Ang makilala at tanggapin si Lord Jesus as their own very personal Lord and Savior. Again, uulitin ko, nakalimutan nilang aksepin si Jesus as their very own personal Lord and Savior at maniwala sa tinapos niyang gawa sa cross of Calvary. They all died. Namatay lahat ito. Dahil lumipas ang panahon, namatay lahat itong mga taong ito. Dinala sila sa isang place na kung tawagin ay hell, or in Tagalog, impyerno. Don't get me wrong.
sinalin itong impyerno at hell. Pero sa Griego, ito ay sinalin bilang Hades or Hades. Bahala ka kung paano mabigkasin, kaibigan. Pero Hades po yan. Ito po ay temporary detention ng mga taong nag-reject kay Jesus as their very own personal Lord and Savior. Maraming mga evangelist ang nag-share ng good news dito sa mga negosyante nito, sa mga doktor na to. Maraming mga evangelist ang nag-share ng gospel sa mga artistang ito, mga famous na taong ito. Maraming evangelist ang nag-share ng good news dito sa mga taong fully loaded ng pagiging magalang, di ba? Ng pagiging nag-iingat sa kanilang imahe. Ito yung mga taong meron silang gustong i-project na image sa publiko. Pag may nag-share na evangelist sa mga taong ito, kanilang binabanggit, meron po kaming rehilyon. Galangan lang po ang dapat. Yung iba naman, wag nang pag-usapan ng rehilyon. Masaklap mga kaibigan ko, ang tingin nila sa mga nangangaral ay rehilyon ang dala. Hindi nila alam ang dala naming mga evangelist, ang dala naming mga nag-share ng good news ay ang mabuting balita at libreng alok ng kaligtasan, isang regalo na mula sa Diyos Ama. Ang regalo niya mismo ay ang Diyos Anak, ang Panginoong Hesukristo. Tinanggihan nila ngayon. Fast forward, nasa Hades na po sila. Ano ang mangyayari? Ano nga po ba talaga? Sang masaklap na katotohanan na daratal at darating sa kanilang mga kinasadlakang desisyon ng pagtanggi sa anak ng Diyos habang nasa lupa pa sila. Hinihintay na lang na matupad lahat ang dapat matupad sa mundo. Ito ay ang tribulasyon. First 3.5 years, then second 3.5 years, yung Great Tribulation. But right after that, magkakaroon po ng millennial reign si Jesus pag nagapi niya ng Antikristo. Di po ba sa second coming? At kapag napakawalan na uli si Satanas after 1,000 years, di po ba pinakawalan siya, sumandali para mandeceive? Ito na po yung second Gog at Magog. Pag natapos na po yan, ito na po ang kapalaran ng mga unbelievers. Bubuhayin sila ng Panginoong Hesukristo. Magkakaroon ang mga unbelievers na ito ng physical na laman, physical na buto, parang ganito, tangible kung tawagin. Take note, lahat ng unbelievers, simula pa nung panahon ni Adan hanggang sa panahon ng millennial reign, lahat saklaw, lahat ng kinasaklawan ng kapanapanahunan, ng kapuspusan ng kalahat-lahatan, lahat po ng yan, bubuhayin silang muli ng Panginoong Hesukristo. I-resurrect sila para bigyan, nasabi ko na nga po earlier, bigyan ng laman, bigyan ng buto, tangible, mararamdaman. Ganito. Para itapon sa Gehenna ang lawa ng apoy or the lake of fire. Sabi ng Biblia sa aklat ng Apokalipsis o Revelasyon o Revelation, sila'y pahihirapan araw-gabi
walang katapusan, magpasawalang walang hanggan. Yan ang kanilang desisyon habang nandito sila sa lupa. Napunta sila doon hindi dahil sa kagustuhan ng Diyos. Napunta sila doon dahil sa kanilang sariling desisyon. Dahil tinanggihan nila ang Panginoong Hesukristo, ang tanging tagapagligtas na makapagliligtas sa kanila. Pero anong ginawa nila? Masyado silang abala sa kanilang mga gawain dito sa lupa habang nabubuhay sila. Wala silang panahon sa Diyos. Wala silang panahon sa mga evangelist na nangangaral. Pinagtatawanan nila mga ito. Pero nung dumating ang kanilang kamatayan, nagsama-sama sila ngayon na binuhay, binigyan ng laman, buto, tangible, ganyan, para itapon sa Gehenna ang lawa ng or lake of fire. Na doon pahihirapan sila araw at gabi, magpasawalang walang hanggan. Yan ang kanilang kasasadlakan. And I call that the loneliest day ever. Sapagkat lahat sila ay nagsama-sama sa Gehenna. Bunga ng maling desisyon sa buhay. Bunga ng pagtanggi sa nag-iisang tagapagligtas na makapagliligtas sa kanila. Ang libreng alok ng Diyos ng kaligtasan ay tinanggihan ng mga ito. Pinagtawanan ng mga nangangaral o nagdadala ng mabuting balita ni Hesukristo. Kaya kayo na nakikinig nito, nanonood, or whatever, huwag ninyong pababayaan na isa kayo sa mapunta doon. Habang may panahon pa, maniwala kayo na si Jesus lang ang tanging daan, katotohanan at ang buhay. Maliban sa Kanya, wala nang ibang daan para pumunta ng langit. Gusto niyo bang manalangin ng isang dasal para makatiyak kayo o ma-secure ang inyong kaligtasan? Manalangin po tayo. Panginoong Hesukristo, alam ko po na ako ay makasalanan, pero naniniwala ako you died on the cross 2,000 years ago to pay the penalty for all of the sins of the whole world, including mine. Lord, I believe that you love me and you don't want me to go to hell. That's why, Lord Jesus, right now, I receive you into my life as my very own personal Lord and Savior. Lord Jesus, from now on, be the driver and the pilot of my life. Holy Spirit, thank you very much for sealing me the seal of ownership. And God the Father, thank you for loving me. Thank you for choosing me before the world began. But right now, I became a Christian, a born-again Christian who trusted your Son, the Lord Jesus Christ, the perfect gift, the only gift that can save the whole world. Thank you, God the Father. Thank you, God the Son. Thank you, God the Holy Spirit. Our God is one. Our God is three in one. In Jesus' mighty name, amen at amen. Friends, if you prayed that simple prayer, I believe you got born again, you got saved. You start reading the Bible, start sharing Jesus sa kahit sinong makasalubong ninyo, whether sa MRT, sa LRT, sa mga work nyo, sa mga, you know what, sa inyong mga schools, kahit saan.
Or else, umpisahan nyo sa inyong mga pamilya kung talagang alam nyo na talagang hindi paligtas yung mga family members ninyo. Why not share it now to them? Anyway, magandang magkasama-sama sa langit kaysa magkasama-sama sa Gehenna. Kaya kung hindi pa po kayo subscriber ng ating channel, I invite you to do so. Mangyaring pakiclick ang notification bell. Ang YouTube na po mismo ang magre-remind sa inyo whether may mga bago tayong videos like this. Again, hindi po biro. Hindi biro ang mapunta sa impyerno. Ito po ay isang bagay na seryoso na dapat we should take it very, very seriously. May bahagi natin sa lahat ng tao sa buong mundo. Thank you, and Jesus truly loves us all.